Sa puso ng isang tahimik na lungsod kung saan ang buhay ay dahang-dahang umuusad at tila walang kakaiba, isang pulis na sinasabing may lahat ng magagandang bagay sa buhay gaya ng talino, magandang reputasyon at masayang pamilya ay bigla na lang nawala na parang bula. Ano ang naging dahilan ng kanyang misteryong pagkawala? Pero bago ang lahat, welcome sa aking YouTube channel kung saan binibigyang boses natin ang mga biktima, sinisilip ang mga investigasyon, at iniisa-isa ang mga detalye ng bawat kaso mula sa motibo, krimen hanggang sa hustisya. Kung mahilig ka sa malalim ngunit malinaw na true crime storytelling, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. At kung matagal ka nang nanonood, maraming salamat sa patuloy mong suporta. Ang bawat like, comment at panonood mo ay tumutulong para maipagpatuloy namin ang ganitong uri ng content. Sama-sama nating palaganapin ang kaalaman, katarungan at kabatiran. Nagsimula ang lahat sa isang gabing mistulang karaniwan lamang sa lungsod ng Lingxi, bayan ng Kangnan, lalawigan ng Zhejiang. Habang bumabagsak ang gabi at unti-unting naubos ang mga tao sa kalsada, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid na halos hindi mapapansin ngunit naroon. Noong gabi ng ikapito ng Oktubre taong 2010, tuluyan ng nanahimik ang bayan sa ilalim ng malabong ilaw sa lansangan. Iilan na lamang ang mga taong makikitang naglalakad. Si Chen Wang ay katatapos lamang sa kanyang trabaho at balak ng umuwi gaya ng nakagawian. Sa bahay, naghihintay sa kanya ang kanyang asawa at batang anak upang magsalo-salo ng hapunan. Matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkaroon ng tahimik na gabi bilang pamilya at inaasahan sana nilang magiging isa ito sa mga bihirang sandaling iyon. Ngunit mula nang siya ay lumabas ng opisina, wala nang nakakita sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, nananatiling nakapatay ang kanyang cellphone. Sa bawat lumilipas na oras, ang katahimikan ay lalong nagiging nakakabahala. Sa labis na pag-aalala, ang kanyang asawa at bunsong kapatid ay nagsimulang maganap sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Una silang naganap sa mga pangunahing kalsada, saka tumuloy sa makikitid na daan malapit sa kanilang tahanan, ngunit walang anumang bakas ng kanyang presensya. Habang papalapit ang hating gabi, lalo ring bumibigat ang kaba sa kanilang dibdib at sa puntong ito, halos hindi na nila ito matiis. Wala na silang ibang magawa, kaya pagsapit ng alauna ng madaling araw, tumawag sila sa mga otoridad. Nangangatog ang boses ng kanyang asawa habang isinusumbong na bandang alas 5 ng hapon ng ikapito ng Oktubre. Si Cheng Wang ay umalis sakay ng kanilang bagong biling puting BMW X1. Hindi pa ito nakarehistro at wala pang plaka. Balak sana niyang sunduin ang kanilang anak. Napag-alaman ng mga pulis na ligtas namang nakauwi mag-isa ang bata, ngunit si Chen Wang ay hindi na nakabalik. Walang nakakaalam kung nasaan ang sasakyan at paulit-ulit man siyang tawagan, nananatiling walang sagot ang kanyang cellphone. Agad na nagkaroon ng tensyon sa loob ng himpilan dahil hindi ito pangkaraniwang ulat. Ang nawawalang tao ay isa sa kanila. Nagkatinginan ang mga opisyal na may halong kaba at pag-aalala. Agad na kinumpirma ang personal na impormasyon ni Chen Wang. Siya ay pinanganak noong 1973 sa Lingxi Town, Kangnan County, Zhejiang Province. Matapos niyang makapagtapos sa China University of Political Science and Law, agad siyang sumali sa hanay ng kapulisan at naging isang investigador sa Criminal Investigation Division ng Kangnan County Public Security Bureau. Bukod sa kahanga-hanga niyang edukasyon, si Chen Wang ay kilala rin sa buong departamento dahil sa kanyang angking ganda at mahinahon pero matapang na personalidad. Marami sa kanyang kasamahan ang tumuturing sa kanya bilang isa sa pinakamagaling at pinakakilalang babaeng opisyal sa kanilang tanggapan, hindi lamang dahil sa kanyang kaanyuan, kundi dahil sa kanyang husay sa pag-aayos at paglutas sa mga malalaking kaso. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng kanyang karera ay noong taong 2008 nang siya mismo ang nanguna sa pagsisiyasat sa isang malaking kaso sa Lingxi Town, Fuyang District. Ang kasong ito ay may kinalaman sa ilegal na paikot-ikot na sistema ng pautang na sumabog noong 2010 at lubhang naapektuhan ang buong Zhejiang Province. Humigit kumulang 1.25 billion peso ang sangkot sa panlolokong ito na nagdulot ng matinding dagok sa libu-libong lokal na residente. Matapos ang ilang buwang investigasyon at pangangalap ng ebidensya, 15 pangunahing sospek ang nahatulan. Ang pinakamatinding parusa ay 15 taong pagkakakulong at multang umaabot sa mahigit 1,847,870 pesos. 13 sa mga nasangkot ay mga babae at ang pinakamatanda sa kanila ay nasa mahigit 60 taong gulang. Sa araw ng pagbasa ng hatol sa publiko, libu-libong nadayang mamamayan ang nagtungo sa korte. Isang eksenang puno ng tensyon at kaguluhan ang naganap na nagpapakita kung gaano kabigat ang epekto ng kaso sa kanilang mga buhay.
Hindi lamang siya matagumpay sa trabaho, kundi maayos at masaya rin ang kanyang buhay pamilya. Kilala at iginagalang ang kanilang pamilya sa komunidad. Ang kanyang asawa ay nagsisilbing deputy mayor sa kanilang bayan. Ang kanilang anak ay matalino at masunurin, habang ang kanyang biyanan ay isang kilalang negosyante sa kanilang lugar. Bilang pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat, niregaluhan siya ng kanyang biyanan ng isang brand new na puting BMW X1 sa kanyang ika-37 kaarawan. Isang simbolo sana ito ng pagkakaisa at tagumpay ng pamilya, ngunit kalaunan, ito rin ang naging simula ng isang trahedyang hindi inaasahan ng ninuman. Pagkatapos agad na maiulat ang pagkawala ni Chen Chen Wang, agad itong itinuring na isang seryosong kaso sa Wenzhou Public Security Bureau. Agad na nag-take over ang mga opisyal sa antas ng lungsod at distrito at nagpadala ng mga technical na eksperto at mga investigador ng krimen nang hindi nag-aaksaya ng oras. Agad na sinuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV mula sa mga kalye at malapit sa farmers market. Isa-isa nilang pinagsama-sama ang bawat frame upang makareconstruct ng buong pangyayari. Ayon sa na-recover na footage, noong hapon ng ika-7 ng Oktubre, huling namataan si Chen Chen Wang na nagmamaneho ng kanyang puting BMW X1 malapit sa Lingxi Town Farmers Market. Dahil sa kapansin-pansing itsura ng sasakyan at liwanag ng papalubog na araw, hindi sinasadyang nakaagit ito ng masamang intensyon. Habang patuloy ang pag-record ng kamera, nakita si Chen Chen na may dalang mga bag at naglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Biglang lumapit ang tatlong lalaki. At sa loob lamang ng 10 segundo, mabilis nilang inagaw ang sitwasyon, kasama na ang sasakyan at si Chen Chen. Napakabilis ng pangyayari at kahit maiksi lang ang video, sapat na ito upang ikabigla at ikabahala ng lahat ng nakapanood. Dahil sa mabigat na sitwasyon, mabilis na kumilos ang mga otoridad. Pinakilos agad ang mga traffic units para tumulong sa paghanap sa lahat ng pangunahing checkpoint. Sinundan nila ang posibleng ruta ng puting BMW, ngunit nang matukoy ng mga investigador na patungong Fujian Province ang sasakyan, bigla na lamang itong nawala sa bahagi ng kalsada nang walang CCTV coverage. Bilang tugon sa biglang pagkaputol ng bakas, nagsanib puwersa ang mga opisyal ng Kangnan County Police Department at mga teknikal na investigador mula sa Wenzhou Public Security Bureau. Buong gabi silang nagtrabaho, nagtipon ng impormasyon, nagsuri ng karagdagang surveillance footage at nag-coordinate ng iba't ibang search operation. Sa gitna ng dilim, maririnig ang sirena habang nagliliwanag ang mga pula at asul na ilaw ng mga sasakyang pulis sa bawat direksyon. Sa tulong ng mga sumusunod na na-recover na larawan, muling binalikan ng investigation team ang galaw ng mga sospek at tinukoy ang mga posibleng ruta ng pagtakas. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri sa CCTV footage, natukoy rin ng pulisya ang tatlong lalaki sa video. Nang makonfirma ang kanilang pagkakakilanlan, tahimik na bumigat ang tensyon sa buong command center. Malabas na ang tatlong lalaking sangkot ay kabilang sa National Most Wanted List. Lahat sila ay may kinasasangkutang seryosong krimen sa iba't ibang probinsya, kabilang na ang pagnanakaw, pananakit at matinding pananagutan. Ilang taon na rin silang tinutugis ng mga otoridad, ngunit hindi pa rin sila nahuhuli. Dahil sa tindi ng kaso, sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang balita ng pagkawala ni Chen Chen Wang sa buong Fuyang District. Napuno ng pag-aalala ang mga kalsada habang nag-uusap ang mga tao tungkol sa insidente. Lalo pang tumindi ang kaba ng mga residente para sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya. Marami ang hindi makapaniwala na kahit isang opisyal ng pulisya ay maaaring maging biktima ng ganitong pangyayari. Dahil sa bigat at seryosong kalikasan ng kaso, agad na itinaas ng parehong lungsod at probinsyal na otoridad ang kanilang tugon sa pinakamataas na antas. Agad na naglabas ng utos ang mga mataas na opisyal ng partido at mga direktor ng public security. Itinalaga ang Deputy Director ng City Public Security Bureau para pamunuan mismo ang isang espesyal na task force na binubuo ng pinakamagagaling na investigador at forensic experts. Agad silang ipinadala patungong Fuyang District para sa isang overnight na operasyon katuwang ang mga lokal na otoridad. Kasabay nito, naglungsad din ang Kangnan County Public Security Bureau ng sarili nilang espesyal na grupo sa ilalim ng direktang pamumuno ng kanilang hepe. Sabay-sabay na nagmobilisa ang iba't ibang departamento at pinagsama ang lahat ng posibleng yaman upang suportahan ang investigasyon. Ito ay isang malinaw na pahayag ng kanilang lubos na dedikasyon na malutas ang kaso at maibalik ng ligtas ang biktima. Sa pagpapatuloy ng operasyon, agad na kumilos ang mga pulis sa iba't ibang direksyon. Kinausap ang mga residente, sinuri ang lahat ng mga may kaugnayan sa lugar at iniugnay ang mga na-recover na CCTV footage mula sa mga checkpoint records. Makalipas ang ilang oras ng masusing paghahanap,
Natunto ng Special Task Force ang galaw ng mga sospek patungong Fuan County sa Fujian Province. Dahil sa bagong lead na ito, eksaktong hating gabi noong ikasiyam ng Oktubre, natunto ng mga otoridad sa Gyeonggi County, Fujian Province ang nawawalang puting BMW X1. Sa mismong lugar ay nadakip ang tatlong sospek, sina Jung Jan, Jung Chao at Chung Fengye. Sa loob ng investigation headquarters, nanatiling nakakabahala ang katahimikan ng mga sospek habang iniimbestigahan. Wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, detalyado nilang ikinuwento ang kanilang mga ginawa, kung paano nila sinakyan ang sasakyan, sinaktan si Chan Chan Wang at inilibing ito sa pagtatangkang makatakas. Habang lumalalim ang kanilang salaysay, mas maraming mabibigat at planadong ginawa ang unti-unting nabubunyag. Kalaunan, natagpuan ang katawan ni Chang Chang Wang sa isang bakanteng lote malapit sa Outer Ring Road. Isa itong pangyayaring ikinagulat hindi lang ng mga kasamahan niya, kundi pati na rin ng buong bansa. Kaagad na ipinadala ng mga pulis ang forensic team at isang espesyal na sasakyan sa lugar. Sa gitna ng malamig at madilim na gabi, umalingaw-ngaw ang ingay ng mga excavator habang sinisimulan ang paghuhukay. Mula sa lupa, maingat na iniahon ang katawan ni Chang Chang Wang. Dito nakita ang malawak na pinsalang tinamo ng kanyang katawan kasama ang mga palatandaan ng matinding paglaban. Ang mga detalyeng natuklasan sa lugar ay lubhang mabigat at emosyonal na kahit ang mga veteranong opisyal ay hindi napigilang maapektuhan. Kumpirmado ang pagkakakilanlan ng tatlong sospek. Si Jung Janshi, 32 taong gulang ay mula sa Yuliao Town sa Gangnan County. Si Jung Chao, 40 taong gulang at si Chung Fengye, 42 taong gulang ay parehong mula sa Lingxi Town. Wala sa kanila ang may matatag na trabaho. Palipat-lipat sila ng probinsya at umaasa sa pansamantalang hanap buhay gaya ng pagkakarga ng kalakal, pagkukumpuni ng sasakyan sa daan o pangangalakal ng basura. Habang lumilipas ang panahon, dala ng kanilang pinagsama-samang kahirapan at pagkadismaya sa buhay, unti-unting nabuo sa kanilang isipan ang ideya ng paggawa ng marahas na krimen upang makaligtas sa kanilang sitwasyon. Noong Agosto ng taong 2010, nagsimula silang magplano ng isang seryosong pag-atake na para sa kanila ay isang shortcut upang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang una nilang pinunteriya ay si Xiao Yuan, isang kabataang babae na nagtatrabaho sa night shift ng isang convenience store. Isang gabi habang siya ay papauwi, sinundan siya ng grupo at sa isang madilim na bahagi ng daan ay tinakpan nila ang kanyang bibig at kinaladkad sa isang sulok. Doon siya inatake at ninakawan. Sa huli, pinaslang siya gamit ang isang matigas na bagay. Mula noon, tila baga ay tuluyan ng nagbago ang kanilang pag-iisip. Sa halip na tumigil, lalong lumala ang kanilang mga galaw. Gabi-gabi silang naghahanap ng bagong biktima. Ang sumunod ay si Xiao Liao, isang empleyado ng isang bar. Siya rin ay dinukot at pinaslang para lamang burahin ang ebidensya. Sa loob ng ilang buwan, nagtala sila ng 7 insidente ng pagnanakaw, 4 na kaso ng karahasang sexual at 3 pamamaslang sa mga kababaihan. Lahat ay may iisang padron, biglaan, tahimik at walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na insidente, isang babae ang nakatakas. Habang siya ay nasa loob ng trunk ng kotse at patungo sa isang pinagtataguan, nagawa niyang makatakas. Ang kanyang salaysay ay naging mahalagang piraso ng investigasyon. Mula roon, unti-unting nabuo ang buong serye ng krimen. Noong hapon ng ika-7 ng Oktubre, minamaneho ni Chan Chan Wang ang kanyang puting BMW X1 papunta sa Farmers Market sa Lingxi Town. Sa parehong oras, naroon din sina Jung Janshi, Jung Chao at Chung Fengye. Nakita nila si Chan Chan at ang kanyang sasakyan at sa isang tingin pa lamang, malinaw na ang kanilang balak. Habang binubuksan ni Chan Chan ang pinto ng kanyang kotse, biglang lumapit si Jung Jan at itinulak siya papasok. Mula sa likuran, agad siyang sinunggaban ni na Jung Cha at Jung Feng. Mahigpit ang pagkakahawak kaya't hindi siya makapalag. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chan Chan, isang veteranong pulis na siya ngayon ay nasa panganib at wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Habang pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili, naghahanap si Chan Chan ng kahit anong pagkakataon para makalaban. Pero isa sa mga lalaki ang agad na humawak ng matalim na bagay at initutok ito sa kanyang leeg. Kinuha ng isa pang lalaki ang kanyang bag at doon nila nakita ang halagang 11,726 pesos at ilang bank cards. Pinilit siyang sabihin ang PIN ng mga ito at gamit iyon ay nakapag-withdraw pa sila ng karagdagang 16,687 pesos. Pagbalik nila sa loob ng kotse, may isa sa mga lalaki ang nagbiro pa. Tinanong niya kung saan galing ang kanyang sasakyan.
Sinabi ni Chan Chan na hindi pa ito nakarehistro, sabay pakiusap na kunin na lamang ang sasakyan basta't siya ay palayain. Pero sa di inaasahang pagkakataon, may nahulog sa kanyang bag, isang maliit na notebook. Pinulot ito ng isa sa kanila at nang buksan ito, doon nila nakita ang kanyang police ID card. Sa katahimikang sandaling iyon, agad na naunawaan ng tatlo. Isa palang pulis si Chan Chan Huang. At kung papalayain nila siya, tiyak na mahuhuli sila. Nagkatinginan sila. Isang tingin na nagsasabing hindi na sila pwedeng umatras. 2 beses siyang sinampal ni Jiang Jan. Sabay sabing oras na para gawin muli ang lumang paraan. Ramdam ni Chan Chan ang lalim ng panganib. Bago pa man siya makagalaw, kinuha ni Jiang Jan ang isang tela, binuhusan ito ng kemikal at itiniklop ito sa kanyang ilong at bibig. Masangsang ang amoy at mahapdi sa baga. Agad na nanghina ang kanyang katawan, lumabo ang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Matapos noon, bumiyahe ang tatlo patimog. Tumungo sila sa liblib na bahagi ng Fujian County sa Fujian Province. Sobra ang dilim at ang tanging maririnig ay ang mga ingay ng insekto at ang halimuyak ng basang lupa. Bumaba sina Chang Feng at Jiang Cha mula sa sasakyan, hawak ang pala at tahimik na nagsimulang magukay sa gilid ng kakahuyan. Walang nagsalita sa kanila at tahimik lamang silang naghuhukay. Samantala, unti-unting nagkamalay si Chan Chan sa loob ng kotse. Sa sobrang takot at pagkalito, nagmakaawa siya. Sinabi niyang may pera ang kanyang biyanan at kung gugustuhin nila ay makakapagbayad ito. Ipinakiusap niya na palayain siya dahil may anak siyang napakabata pa. Pero nanatiling tahimik si Jiang Jan. Sa halip, tinitigan lang siya at ngumiti ng malamig. Binanggit kung gaano kalambot at kakinis ang kanyang balat na tila ba ginagawang biro ang kanyang pagkatao. Muli nilang isinagawa ang kanilang balak. Hinila siya palabas ng kotse patungo sa damuhan. Alam ni Chan Chan na kahit kaunting paglaban ay maaaring magdulot ng agarang kapahamakan, kaya't sinubukan niyang manatiling kalmado, umaasang may pag-asang makakaligtas pa siya. Ilang sandali pa ang lumipas, bumalik sina Chang Feng at Jiang Cha. Handa na raw ang hukay. Tahimik na umagos ang luha ni Chan Chan habang ang tatlo ay nananatiling walang emosyon. Sa gitna ng malamig at tahimik na gabi, sinubukan ni Chan Chan ang huling pagkakataon para makatakas. Pero agad din siyang hinarangan ng mga lalaki. Isa-isa, walang pakundangan at walang kahit kaunting awa. Dahil sa sobrang pagod at takot, hindi na siya nakasigaw para humingi ng tulong. Sa huli, isa sa kanila ang humawak ng matigas na bagay at ibinagsak ito ng buong lakas. Ang liwanag sa mga mata ni Chan Chan Huang na minsang puno ng tapang ay unti-unti nang nawala. Tuluyan na siyang naglaho sa dilim. Isang taon matapos ang krimen, noong 5 ng Mayo taong 2011, ginanap ang pampublikong paglilitis sa Wenzhou Intermediate People's Court, isang paglilitis na umantig sa damdamin ng buong bansa. Walang nagawa ang tatlong akusado kundi harapin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Wala na silang lusot. Ang mabibigat na parusang ipinataw sa kanila ay naging isang matinding pahayag ng hustisya. Pero para sa pamilya ng biktima, lalo na ang kanyang batang anak, ang pagkawala ni Chan Chan Huang ay isang sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anumang hatol. Sa mga inilantad sa korte, lumabas na ang tatlong lalaki ay sangkot sa sunod-sunod na pagnanakaw sa mga probinsya ng Zhejiang at Fujian. Bukod pa roon, responsable rin sila sa panggagahasa sa 5 kababaihan. Isa sa mga ito ay brutal nilang pinaslang. Ang mga biktima ay hindi lang basta-basta, mga kabataang babae, kadalasang nag-iisa at mukhang may kaya. Habang umuusad ang paglilitis at nagsimula ng interogasyon, lalo pang nadismaya ang publiko sa asal ng mga akusado. Noong 15 ng Mayo, sa harap ng maraming tao sa pampublikong pagdinig, wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng tunay na pagsisisi. Sa halip, sinubukan pa nilang bigyang katuwiran ang kanilang mga krimen. Si Jiang Jianxi ay humingi ng kaunting habag. Sinasabi niyang kailangan niyang alagaan ang kanyang inang 80 taong gulang. Si Chang Fengyi naman ay nagpakilalang ina po ng isang bayani ng digmaan at umaasa siyang magaan ang sentensyang ipapataw dito. Pagkarinig ng mga palusot na ito, hindi na iwasan ng mga tao sa loob ng korte na balikan sa isipan ang huling sandali ni Chan Chan Huang, ang kanyang luha, ang kanyang pakiusap, ang desperado niyang paghingi ng awa. Napuno ng tensyon ang buong silid. Ang galit, lungkot at pagkasuklam ay sabay-sabay na naramdaman ng bawat naroon dahil sa isang inosenteng buhay na walang awang kinitil. Sa wakas, higit 1 taon matapos ang krimen, noong 21 ng Hunyo taong 2012, inanunsyo ang opisyal na hatol. Si Jiang Jianxi, Jiang Chaowu at Chang Fengying ay pawang hinatulan ng kamatayan.
Ang tunog ng martilyo ng hukom ay naging hudyat ng pinal na hustisya at tuluyang nagsara ang anumang pag-asa ng pag-apela. Ang tatlong lalaking walang awang pumatay sa isang inosenteng babae ay ngayon ay kaharap na ang pinakamabigat na parusa. Ang pagkamatay ni Chan Chan Wang ay hindi lang nag-iwan ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, kundi nagdulot din ito ng malawakang diskusyon sa buong lipunan. Marami ang nalungkot at nasaktan sa sinapit ng isang criminal investigator, isang babae na inialay ang kanyang buhay para sa hustisya, ngunit siya mismo ang naging biktima ng krimeng hindi niya pinapayagan. Galing siya sa isang maayos na pamilya, may mataas na pinag-aaralan, matatag ang trabaho at may maliwanag na kinabukasan. Ngunit may ilang ding nagtatanong, dahil ba sa maayos niyang itsura, mamahaling sasakyan, at mataas na estado sa buhay kaya naging madali siyang target? Habang nananatiling palaisipan ang ilang detalye, isang bagay ang malinaw. Ang kasamaan ay hindi kailanman maaaring itama ng kahit anong dahilan. Ang krimeng ginawa ng tatlong lalaki, ang karahasan at kabaluktutan ay may karampatang kapalit. At ito ay ang pinakamabigat na hatol ng batas. Maaaring maglabas ng desisyon ang korte, maaaring mag-ingay ang publiko, pero si Chan Chan Wang, kasama ng marami pang biktima ay hindi na kailanman maibabalik. Habang nire-review ng mga otoridad ang dokumento ng kaso, isang bagong pangalan ang lumitaw at muli na namang nabalot ng tensyon ang mga investigador. Si Lam Yuanyi, Chief Inspector mula sa Marine Region ng Hong Kong Police Air Force. Sa edad na 27, kilala siya bilang tagapagbagsak ng mga smuggling syndicate. Ipinanganak siya sa pamilyang may mahabang tradisyon sa serbisyo, sumali siya sa pulisya noong 2007 at nanatiling aktibo sa frontline duty. Pinamunuan niya ang maraming operasyon laban sa smuggling sa dagat. Lagi siyang kalmado, disiplinado at maaasahan. Bilang unang babaeng naging leader sa field ng kanyang unit, naging simbolo siya ng isang bagong henerasyon ng mga pulis. Matapang, mahusay at handang harapin ang panganib. Ngunit isang karaniwang araw sa trabaho ang nauwi sa trahedya. Noong ika-25 ng Setyembre taong 2021, habang nangunguna sa isang regular na patrol sa karagatan malapit sa Tuen Mun, napansin nila ang isang kahina-hinalang mabilis na bangkang ginagamit sa smuggling. Agad siyang nag-utos ng habulan. Mabigat ang trapiko sa dagat at malaki ang alon pero nanatili siyang kalmado at nakatutok sa misyon. Ang speedboat ay biglang gumawa ng matalim na U-turn at sinadyang banggahin ang police vessel upang harangan ito. Sa isang iglap, bumaligtad ang bangka dahil sa malakas na impact. Nahulog sa malamig at magulong tubig si Lam at ang kanyang mga kasamahan. Agad na rumesponde ang mga emergency unit. May mga patrol boat, rescue craft at mga helicopter na patuloy na nagsasagawa ng paghahanap. Pagkalipas ng halos 2 araw ng walang hintong search, natagpuan na ang katawan ni Lam Yuanyi. Tahimik na nagbigay pugay ang kanyang mga kasamahan mula sa Marine Region. Nakahawak ang kanang kamay sa kanilang puso habang ibinibigay nila ang kanilang huling saludo. Sa kanyang pamilya, siya ay isang mapagmahal na anak. Sa kanyang unit, siya ay isang matapang at tapat na leader na kailan may hindi umatras sa tungkulin. Ngunit ang bangga na iyon na dulot ng kawalang pakundangan ng isang smuggler ang tuluyang pumatay sa kanyang pag-asang makauwi. 2 babaeng opisyal ang biktima sa 2 kapalarang tinapos ng magkaibang paraan. Ang isa ay nasawi sa harapang engkwentro sa mga armadong kriminal sa lupa at ang isa naman ay nawala sa ilalim ng alon habang ginagampanan ang tungkulin sa dagat. Saan man sila ilagay ng tadhana, pareho nilang dala ang tahimik na tapang, hindi matinag na loob at ang biyayang hindi kailangan ipagmalaki. Ang kanilang pagkawala ay hindi lamang trahedya. Isa rin itong paalala sa sakripisyong binabayaran para sa hustisya. Ang mga kasong ito ay higit pa sa babala. Ito ay paalala sa mga kababaihang patuloy na lumalaban sa katahimikan, hindi para sa papuri, kundi para sa paninindigan. Hindi nila kailangan ng maraming salita upang kilalanin. Ang kanilang mga gawa at ang kanilang pinakahuling sakripisyo ang naging dahilan upang manatili silang buhay sa puso ng mga taong kanilang pinoprotektahan. Ano ang pananaw mo sa kasong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung sa tingin mo ay makabuluhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod naming investigasyon.